Hello po sa inyo, Sir Bob. Ako si Elaine, taga Taytay. Bago lang po ako nakikinig sa channel nyo, this year lang. Nahilig na rin akong tumambay dahil nasuggest ito ng katrabaho ko. Simula nun, palagi na ako nakikinig at nag-aabang sa mga bago nyong uploads, kaya keep it up lang po. Nangyari itong kwento taong 2023. Bagong pasok lang ako noon sa trabaho sa isang karinderya na malapit lang sa palengke. Hindi gaanong sikat ang karinderya na to dahil bihira lang ang may alam o dahil kailangan pa nilang umikot. Meron kasing mas malapit na karinderya sa palengke kaya yon ang madalas puntahan ng mga customers. Pero kahit na ganun, nababawasan naman yung mga tinda namin. Malakas kami tuwing umaga, lalo na at pang-almusal yung binebenta namin. Dito kasi ang daanan ng mga tao kapag papasok na sila sa trabaho. Tatlo kami nagbabantay sa karinderya, yung anak at pamangkin ng may-ari. Maghapon ang trabaho namin. Kung mapapaubos namin ng mas maaga ang pagkain, saka kami pwedeng umuwi. Minsan, napapanis na yung pagkain bago pa kami magsara. Isang araw, dalawa lang kami ni Nene, pamangkin ng may-ari na nagbabantay. Kasi masama ang pakiramdam nung isa. Si Nene, hindi masyadong palakibo kahit na sino ang kumausap sa kanya. Ako naman ay may pagkamadaldal. Madalas lang siya sa loob ng kusina. Lalabas lang siya kapag kailangan ng ekstrang tao. Nung araw na yon, kaunti lang ang dumating. Paisa-isa, kaya ako ang nag-aasikaso. Si Nene naman, kada may hugasin, agad rin niyang ginagawa. Tapos nun, manunood na lang siya sa cellphone niya. Kahit sinasabi ko sa kanya na lumabas naman siya para maapag-usap kami. Hindi rin kasi ako mahilig sa social media kaya gusto ko ng kausap. Kaso ay ayaw naman niya. Hapon na nun at taga-agaw na ang liwanag at dilim. Wala gaanong tao sa labas. Nakaupo lang ako at nakatulala. Ilang sandali pa, may dumating na isang babaeng nakasuot ng lumang damit na may borda pa. Naghihingi siya ng sabaw, pero hindi siya bumili ng kahit ano. Anong oras naman na at malapit na rin kami magsara, kaya binigyan ko na lang siya ng sabaw. Gusto ko pa nga sana magbigay ng kanin, kaso baka ako ang pagbayarin. Yung tirang kanin kasi sa araw na yon, isasangag pa para kinabukasan. Hindi lang isang beses nangyari yon. Tuwing ako na lang ang mag-isa sa labas, palaging dumarating yung babae para manghingi ng sabaw. Isang araw, bago kami umuwi, nagpakita na naman yung babae sa akin. Nagtatanong siya kung pwede raw ba siyang bigyan ng sabaw at ng kanin. Ang pagkakatanda ko, sabi niya sa akin, kaarawan daw niya at gusto niya sanang makakain pa. Ang tagal na raw kasi niyang hindi nahainan. Ako naman, naawa, kaya ang ginawa ko, binigyan ko na rin siya ng ulam pa. Pasarado naman na kami. Tapos yung mga ulam na malapit ng mapanis, binigay ko na rin dahil sayang naman kung itatapon lang. Habang kumakain yung babae, kinakausap ko siya at nagtatanong ng tungkol sa kanya. Kung saan ba siya nakatira at bakit parang hindi siya nagpapalit ng damit. Pero hindi naman kasi siya gusgusin. Hindi rin naman siya mukhang palaboy dahil maayos naman yung itsura niya. Maliban na lang sa luma niyang kasuotan. Ang sabi lang niya, matagal na panahon ng araw. Hindi ko na siya inistorbo dahil mukhang gutom na gutom siya. Maya-maya pa ay lumabas na yung magpinsan sa kusina. Magsasarado na kasi ng karinderya. Nagtanong yung anak ng may-ari kung sino raw ba yung kausap ko. Tapos medyo naiinis pa sa akin si Nene kasi bakit daw may hugasin pa kami, uuwi na nga. Sabi ko sa kanila na mamaya na lang dahil may kumakain pa nga. Nagtaka sila, sino raw bang kumakain? Kung ako raw ba? Tapos tinuro ko yung babae, kaso wala na siya sa kinauupuan niya. Kaya lumapit yung dalawa. Nasabi ko sa kanila na may babae na nangihingi ng pagkain kanina. Kaso napansin ko na hindi naman nagalaw yung pagkain. Pero kasi kitang-kita ko na kumakain yung babae. Nahiya pa ako dahil baka iniisip nila ay nababaliw na ako.
Nagtanong si Nene kung ano raw ba yung itsura ng babaeng nakikita ko. Ikinuwento ko sa kanya. Ang sabi niya, hindi na raw yun buhay na tao, kundi kaluluwa na lang. Ako naman ay natakot dahil first time kong makarinig ng ganong kwento. Nadagdagan yung oras namin na magstay sa karinderya dahil kailangan pang hugasan yung mga plato na ginamit kong pambigay doon sa babae. Naikwento sa akin ng anak ng may-ari na matagal na raw ganoon ang babae, lalo na sa mga bago lang sa karinderya. Yung pinalitan ko raw, ilang beses na yung nakikita at kinakausap. Namatay daw yung babaeng yon sa loob mismo ng karinderya, doon sa pwesto mismo ng lamesa na palaging kinakainan niya. Hindi ako naniwala sa kanila dahil hindi naman mukhang multo yung nakausap ko. Hanggang sa kinabukasan, ikinuwento yun ng amo namin at siya mismo ang nagpatotoo. May kaluluwang araw talaga na madalas na nasa karinderya. Kahit nga raw yung ibang customers, minsan nakakasalamuha yon. Kaya raw pala inalis sila yung lamesa banda roon dahil palaging nakatambay doon yung multong babae. Ako lang kasi ang nagbalik dahil napansin ko na parang takaw sa space. Kaya pala nang magbalik ako ng lamesa noon, saka ako nakita yung kaluluwa ng babae. Hindi naman natigil yung babae sa pagdalaw sa karinderya. Pero may pagkakataon na minsan nakikita ko siyang naatayo lang doon sa may pwesto kung saan nga raw siya namatay. Nagsabi ako sa amo ko na baka hindi niya napabasbasan yung karinderya nila. Pero ang sabi niya, baka raw mawala ang swerte. Hindi ko alam kung paanong naging swerte para sa kanya yung multo na yon. Pero sa akin, hindi ko kayang palaging makita yon dahil simula nang malaman kong kaluluwa na lang pala yung nakasalubuha ko, nagsimula na akong kilabutan palagi. Nag-resign din ako matapos ang isang buwan dahil minsan napapadalas na yung panaginip ko dun sa itsura ng babae. Tapos biglang nakakatakot yung forma nito. Para na akong mapapraning na naririnig ko ang boses niya kahit na abala ako sa trabaho sa karinderya. Hindi ko alam kung ilang empleyado na ang nag-resign matapos ako. Pero ang alam ko lang ay wala nang nagtatagal na tagabantay ng karinderya simula nang umalis ako. Ito lang po Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat po sa oras at sana ay marinig ko to sa inyong channel. God bless sa inyo. Magandang araw po Sir Bob. Tawagin na lang akong Tasha, nakatira ngayon sa Ilocos Sur. 3 years na rin po akong nakikinig sa inyong channel at ngayon lang ako nag-decide na magbahagi ng kwento ko. Nangyari po ito taong 2018. Naatira pa kami noon ng ka-live-in partner ko na asawa ko na ngayon sa Antipolo. Wala pa kaming anak noong mga panahon na yon kaya panay travel kami. Meron siyang motor at parehas kaming may maayos sa trabaho. Work from home ako, habang siya naman ay isang store manager. Maayos ang lahat sa relasyon namin, sa career at nakakatulong din kami sa mga magulang namin. May pagkakataon na nagtatalo kami kasi hindi naman mawawala yon sa isang relasyon. 3 taon na nga pala kami nagsasama noon at inaasikaso na namin ang kasal para sa susunod na taon. Isang beses, wala siyang trabaho at balak namin maghanap ng mga magagamit para sa aming kasal. May sinasabi siyang magandang pagkukuhanan ng mga tela na gagamitin sa kasal at makikita namin yon sa Baguio. Dahil naka-work from home naman ako, pwede kaming mag-travel kahit saan basta't dala ko ang laptop ko. Nagpa siya kaming mag-road trip papunta sa Baguio. Mga 2:00 ng hapon kami umalis ng Antipolo. Tapos balak namin na sa Pampanga na lang muna kami hihinto para kumain. Naging smooth naman ang biyahe dahil maingat naman siya magmaneho. Naarating kami sa Pampanga pero hindi alam kung saan kami kakain dahil ang dami naming nadaanan. May nakita kaming hilera ng karinderya. 4 yata yon.
Pero doon kami sa pinakadulo huminto at doon kami kumain. Walang ibang customer at kami lang. Gabi na nun, pero mukhang bagong luto pa yung mga pagkain nila. Hirap pa nga kaming pumili ng kung anong pagkain ba yung gusto namin. Hindi rin kasi kami pwedeng masyadong magpaabusog dahil nga babiyahe pa. Baka biglang sumakit yung tiyan namin. Medyo maarte pa naman yung tiyan ng ka-live-in partner ko. Tanda kong ang pinili ko ay menudo, tapos sa kanya ay bulalo, para kahit papaano mainitan daw ang sikmura niya. Siya ang nag-order, habang ako naman ay nakaupo na at inaayos ang helmet namin sa upuan. Narinig ko pa na binati ng isang nagbabantay ang partner ko. Ang sabi niya noon ay ang pogi nga raw. Hindi naman maikakaila na may itsura talaga ang live-in partner ko. Makarisma din, lalo na pag palaging naangiti. Medyo tumagal nga yung usapan nila pero hindi pa rin nakukuha yung order. Tinawag ko na siya at doon lang naputol ang usapan nila. Mukhang nainis pa nga sa akin yung babae dahil nga naistorbo ko ata ang pagpapakyut niya. Umupo na sa tabi ko si JM. Tapos ilang sandali lang ay dumating na yung order namin. Masarap naman ang luto kahit papaano. Sakto na rin siya para sa murang presyo. Pero medyo nakaka-disappoint lang kasi hindi yun ang lasa na hanap ng dila ko. Pero si JM, sarap na sarap sa bulalo na kinakain niya. Inisip ko na baka yung bulalo nila ang masarap kaya tinikman ko rin. Pero naduwal ako. Para kasing kakaiba ang lasa nun. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung masyado bang masebo o parang kulang sa pampalasa. Pinagsabihan ko pa si JM na huwag na lang niyang ubusin kasi baka biglang sumakit yung tiyan niya. Hindi pa kami matuloy sa Baguio. Pero naubos niya. Gusto pa nga niya sana mag-order tapos yung nagbabantay willing naman magbigay agad. Pinigilan ko na nga lang yung dalaga na kanina pa titig na titig kay JM. Inaya ko na siyang umalis pero ayaw niya. Nainis ako nun kaya inaway ko siya. Pero parang may kakaiba akong napansin sa partner ko. Hindi niya ako kinibo, ni hindi siya nanuyo. Dati kasi kapag naiinis ako o nagagalit sa kanya, todo suyo siya sa akin. Pero nung gabing yon, parang hindi niya ako kilala. Gusto niya talagang kumain lang dun sa karinderya, tapos panay pa sila ng pag-uusap ng babae. Hindi ko maikakaila na nagsiselos ako kasi parang feeling ko hangin lang ako sa kanya. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung kapatid niya na taga Pampanga lang din. Pinapunta ko siya doon sa karinderya para sunduin kami. May dala silang sasakyan kasama yung mama ni JM. Sinumbong ko talaga siya dahil sa tagal namin doon, halos na 3 order na siya ng bulalo. Mukha siyang gutom na gutom. Sila na ang umawat kay JM pero nagwawala siya. Ang lakas nga niya noon at sinigawan pa kaming lahat. Yung babae, kinausap ko. Nagtanong ako kung ano bang ginawa niya sa partner ko. Pero sinupladahan ako. At ang sabi pa sa akin na hindi ko naman raw yun partner kasi pagpapalit na ako at siya raw ang pipiliin nito. Halatang hindi siya nagbibiro dahil kitang-kita sa mukha niya ang pagkaseryoso niya. Nagulat ako sa sinabi niya to the point na muntikan ko na nga siyang masampal. Napigil ko lang ang sarili ko dahil baka makadagdag pa ako sa problema. May ibang mga tao na rin ang nasa paligid namin. Parang nagbubulungan sila kasi nga nakakahiya naman talaga ang nangyayari. May mga tumutulong din sa amin na awatin si JM kasi sobrang lakas niya na nakaapanakit na siya. Naipasok naman siya sa kotse noon tapos yung motor namin, yung asawa ng kapatid niya ang nagmaneho nun. Naasakay ako sa unahan ng sasakyan habang yung binanan ko, yakap si JM sa likod. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magsisigaw at tinatawag niya yung pangalan na Kyla. Nang makauwi kami sa bahay, nagtanong sila sa akin kung ano bang nangyari. Ikinuwento ko yung lahat kasi ba ayos naman si JM nung nagpunta kami sa karinderyang yon sa Pampanga. Natigil din naman si JM sa pagwawala pero para na siyang dantang gulay. Hindi siya makausap. Nakatulala lang siya
Tapos paulit-ulit na tinatawag yung pangalan ni Kyla. Hindi ko nga po alam kung sino yon. Hanggang umabot kinabukasan, ganun pa rin siya. Nangihina na siya. Sobrang takot na ako nun kasi hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Hindi rin siya kumikilos. Parang tamad na tamad siya sa buhay. Ayaw niyang kumain, ayaw uminom ng tubig. Ang ginawa ng biyenan ko, sinamahan niya ako sa isang albularyo. Nalaman namin na may nakain pala si JM na nilagyan ng pampagayuma. Kapag wala siya sa tabi ng babaeng ng gayuma sa kanya, ay nanghihina siya. Ikinuwento ko yung tungkol sa karinderya, kaya sinamahan kami ng albularyo. Pero sarado yun ng umaga. Kumatok kami pero walang nagbubukas ng pinto kahit mukhang may tao naman sa loob. Yung isang katabing karinderya lumapit sa amin at kinausap ako. Namukaan niya raw ako. Ikinuwento niya na kaya nga raw walang kumakain sa karinderya na yon dahil may sa demonyo nga raw yung nagbabantay. Paagusto raw kunin ang boyfriend ko. Galit na galit noon yung biyenan ko kaya kinalampag niya yung yero na pangharang. Pinagmumura din niya yung mga tao sa loob. Pero sabi ng albularyo na hindi naman din yun makakatulong. May ginawa yung albularyo doon sa may tapat ng karinderya. Ang naalala ko, 3 kandilang itim yung sinindihan niya tapos nagritual siya. Hindi kami umalis hanggat hindi nauupos ang kandila. Hindi rin naman lumabas yung mga tao sa loob. Patuloy rin na nagkukwento yung ibang tao na nasa paligid namin. Last time daw, meron naman isang pamilya ang nagpunta roon. Kaso ang nangyayari sa kanila, lahat sila ay nagsusuka. Parang isang beses sa isang taon daw, meron silang ginagamitan ng itim na kapangyarihan. Nataon lang na nung kumain kami, si JM ang napili nila. Pagka-uwi namin, naging maayos na ulit si JM. Hindi kami natuloy sa Baguio dahil sa Pampanga kami nagstay. Hanggang sa maabalik kami sa Antipolo. Sinadya naming daanan yung karinderya na nakainan namin pero sarado sila. Hindi ako sigurado kung maaga lang ba kaming dumaan o talagang nagsara na sila. Naikwento sa akin ni JM na ang pakiramdam daw niya nung mga panahon na kumain siya ng bulalo, parang gutom talaga siya at walang kabusugan. Hindi rin niya matandaan na nagwawala siya pati yung panghihina niya. Naging tampunan din namin ng tukso si Kyla na palagi niyang binabanggit noon. Yung Kyla siguro na yon, yung babaeng serbidora na humaharot sa kanya. Simula nang mangyari yon kay JM, bihira na lang kaming kumain sa mga karinderya. At kung kakain sa labas ay piling-pili lang talaga dahil iniisip namin na baka maulit na naman yon. Kahit nga sa sikat na kainan, minsan pinag-iisipan pa namin. May pagkakataon na nadadaanan namin yung hilera ng karinderya kung saan kami naka-experience ng kakaiba. Bukas pa rin naman yon pero iba na ang nagbabantay. Hindi namin alam kung hanggang ngayon ba ay ginagawa pa rin nila yung pangungulam at panggagayuma sa mga customers. Pero sana lang ay natigil na yon at hindi na ma-experience pa ng iba. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento namin. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw Sir Bob. Isa po ako sa mga listeners nyo. Bonding nga namin tong pamilya, lalo na ng anak ko na mahilig sa mga horror stories tulad ko. Tawagin na lang akong Elizabeth na atira sa Pampanga. Itong kwentong gusto kong ibahagi ay nangyari sa lola ko matagal ng panahon ang nakalipas. Tawagin natin siyang Lola Indang. Tumira si Lola sa Antique kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Dalaga pa lang sila noon ay nakikituloy na si Lola sa bahay ng kaibigan niya na yon. Pero nahihiya siya na magtagal doon kaya sinabi niya na pansamantala na lang muna hanggat hindi pa siya nakakaipon ng pera pambayad sa uupahan niyang bahay. Nagtatrabaho sila sa isang patahian. Nung panahon na yon, mababa talaga ang sahod
lalo na sa probinsya. Kaya kailangan nilang magtipid. Nang magkaroon ng sapat na pera si Lola para bumukod at kumuha ng paupahan, pasalo siya naghigpit ng budget. Dahil sa nagbabayad na siya ng upa, bihira na lang siyang makakain ng maayos. Madalas na inuulam ni Lola ay yung mga tanim niyang gulay. Bihira na lang kung makakain ng karne dahil may kamahalan ngayon. Sa isda naman, nakakakain lang siya kapag may kapitbahay na nagbigay. Nakakaramdam na siya ng pagkauta sa mga gulay dahil sinasabi niya sa sarili na nagmumukha na siyang kambing, lalo na at panetalbos ang inilalaga niya. Nabanggit niya sa kaibigan ang paghihirap sa pagtitipid at ang pagnanais niya na maatikim ulit ng karne nang hindi naapektuhan ang budget niya. Mahirap din naman yon sa parte ni Lola dahil nagpapadala siya sa pamilya niya, habang nag-iipon din siya para sa hanap pang abroad. Habang kinakwento ni Lola yung problema niya, narinig siya ng isa sa mga katrabaho. Itinuro sa kanya ang isang karinderya na nagbubukas lang daw tuwing 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga. Kaya kung gusto raw kumain ni Lola ng karne, ay doon siya bumili. Hindi raw kasi yung katulad sa ibang karinderya na talagang tipid magbigay. Sinabi pa nga raw noon na magaan sa bulsa at mabigat sa tiyan. Sakto naman na malapit lang yung karinderya sa bayan kung saan madaraanan pa uwi sa bahay ni Lola. Nang sumapit ang 10:00, lumabas si Lola ng bahay para tingnan ang karinderyang yon. Hindi niya sigurado kung totoo ba o binibiro lang siya ng katrabaho niya. Sino ba naman daw kasi ang mabubukas ng negosyo ng ganoong oras kung saan halos tulog na ang ibang tao, lalo sa probinsya pa. Pero nakita niya na meron ngang karinderya sa lugar na yon. Bukas siya at may iilang taong nakapila at mukhang kanina pa nag-aabang para makabili. Nakita pa nga ni Lola yung katrabaho niya na bumipili ng ulam. Nagkaroon sila ng konting usapan at nabanggit na mura lang ang tinda doon kahit pamahal ang bentahan ng karne. Hindi rin daw sila tipid sa mga rekado at malinamnam ang pagkakaluto ng karne. Habang binubuksan ni Lola ang bawat takip ng ulam, natatakam siya sa mga nakikita. 2 putahe ang binili niya, kaldereta at bopis. May libreng sabaw pa raw yun at mainit-init pa. Nang matikman ni Lola, sarap na sarap siya. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng sarap, basta nakaka-addict daw at talagang babalik-balikan. Maging ang sabaw na libre, malinamnam ang bawat higop. Napapadalas na si Lola sa pagpunta roon para bumili ng ulam. Hindi rin naaapektuhan ng pag-iipon niya dahil nga mura ang benta. Gumigising din siya ng maaga para bumili ng ulam na babaunin niya. Pero madalas kapag 4:00 na ay nauubusan na siya. Hindi niya alam na marami pala talagang bumibili sa arenderyang yon. Sa buong buwan, palaging andoon si Lola. Kasi kahit na paulit-ulit niyang ulamin ang iisang potahe, hindi siya nasasawa sa lasa. Sabi pa nga raw, parang pang high-end na restaurant yung lasa nito. Ilang beses naman na siyang nakakain sa ibang karinderya, pero walang tatalo sa sarap ng ulam doon. Walang pangalan yung karinderya, at sa umaga, mukha lang siyang simpleng bahay na nakasara. Kasabay din ang usap-usapan tungkol sa karinderya ay ang mga bali-balita na may mga taong nawawala. Dumadalas daw na may rumoronda sa paligid para magbantay, lalo na sa labas ng school, kasi nauuso yung mga bata na pinupunteriya. Patagal nang nadidinig ni Lola ang ganong mga balita na hanggang nga sa ngayon ay may iilan pa rin mga nawawalang bata. Magpapasokan na nun. Abala silang lahat sa pagtatahi ng mga uniform. Hindi maiwasan na pag-usapan ng ibang mga magulang ang tungkol sa mga bata. Pero dahil wala pa namang anak si Lola nung panahon na yon, hindi siya masyadong alala. Nakaramdam siya ng awa pero hindi takot. Patuloy lang siya sa buhay. Malaking tulong ang karinderya sa kanya dahil nakakapag-ipon na rin siya. Naalimutan na nga raw niya ang lasa ng talbos ng kamote na dati ay araw-araw niyang inuulam. Wala naman siyang napansin na kahina-hinala sa karinderya dahil malinis at walang reklamo ang mga tao dito. Wala rin naman siyang naging tanong
maliban na lang sa tuwing 10:00 lang sila nagbubukas. Pero wala siyang lakas ng loob na tanungin ang mga nagtitinda dahil lahat sila parang walang balak na magsalita at busy sa kani-kanilang mga ginagawa. Sa pagpapatuloy ng mga buwan, humingi ng tulong ang kaibigan ni Lola sa kanya. Naghahanap ng pwedeng humilot ng tiyan niya. 5 buwan na pala itong buntis at dahil iniwan siya ng kanyang nobyo, hindi niya alam kung paano niya bubuhayin ang bata. Tutol si Lola. Wala naman siyang magagawa sa desisyon ng kaibigan niya. Patago ang paghahanap nila na pwedeng maglaglag sa batang nasa sinapupunan ng kaibigan niya. Nakahanap sila. Saglit lang din naganap na maalis ang bata. Ang akala ni Lola, kukunin ng kaibigan niya ang fetus para ilibing ito. Pero hinayaan niya lang ito sa matandang babae at siya na raw ang bahala na magtapon doon. Hinayaan na lang yun ni Lola. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Lola na ang tagaluto sa arenderya ay yung matanda na manghihilot. Alam ni Lola na hindi siya nagkakamali dahil iilan lang naman silang nakatira doon at matandain siya sa muka ng mga taong nakakasalamuha niya. Hindi alam ni Lola kung bakit bigla siyang kinabahan. Bumalik siya sa bahay ng matanda. Nagtanong siya kung saan inilibing ang fetus pero hindi siya sinagot ng matanda. Ang tanging narinig lang niya ay, andoon kasaba ng iba pa. Ang dami na raw gumugulo sa utak ni Lola. Hanggang sa nagkaroon na siya ng pagdududa sa karinderya. Ayaw man niyang isipin pero parang may paghihinala na siya na may ibang ginagawa ang mga taong namamahala ng karinderyang yon. Gumawa siya ng sariling imbestigasyon. Gusto na rin sana ni Lola na tigilan ang pagkain sa karinderya. Pero tuwing naaamoy niya ang mga ulam ay naglalaway siya at para bang nawawala sa sariling kaisipan. Ganoon ang napansin niya sa mga taong suki ng karinderyang yon. Isang gabi, bumili si Lola ng paborito niyang kaldereta at meron pang libreng sabaw. Habang kumakain siya mag-isa sa bahay niya ay may naagat siyang matigas. Ang akala niya ay buto lang yon. Pero nang tanggalin niya sa bibig niya, napansin niya na kuko yun. Maliit na kuko na parang pambata. Hindi pa agad pumasok sa utak ni Lola ang mga nangyayari. Hanggang sa nakahalukay siya mula sa binili niyang karne na parang hugis ng daliri ng paa. Maliit at pambata. Doon na naisuka ni Lola ang kinakain niya. Hindi niya alam kung paano napunta yun doon pero iisa lang ang naisip niya nun. Maaari ang kinakain niya ay karne ng tao. Gusto niyang magreklamo pero wala siyang lakas ng loob dahil sa tuwing naaalala niya ang nakita, wala siyang ibang ginawa kundi ang sumuka. Kinaumagahan, day off ni Lola. Lumabas siya ng bahay para libangin ang sarili para maiiwas sa nalaman niya. Napansin niya na ang daming pulis sa lokasyon ng karinderya na palagi niyang kinakainan. Nagpunta siya roon para maibalita. Nalaman niya na ang mga yon ang kumukuha sa mga bata at yun ang ginagamit nila sa binibentang ulam sa karinderya. Kaya raw pala may kakaiba sa karne na kinakain nila. Ang sabi pa ng may-ari, kaya raw bata ang gusto niya dahil iba ang linamnam ng batang karne. Mas sariwa raw kasi. Hindi maapaniwala noon si Lola dahil sa tagal na niyang kumakain doon, ilang karne na pala ng bata ang natikman niya. At ang isa pang naapanlulumo sa kanya ay nang malaman na fetus pala ang ginagamit na pampakulo sa sabaw na binibigay sa kanila. Kahit na mahabang panahon na ang nakalipas at halos ibaon na ang kwentong yon sa probinsya, hindi makalimutan ni Lola ang naranasan niya. Yun din daw ang dahilan kung bakit hindi na siya kumakain ng karne. Dahil tuwing kakain siya, pairamdam niya ay laman yun ng tao. Kaya kapag naroon kami sa kanila, palaging gulay ang kinakain namin at kailangan makikita niya mismo na kinatay ang manok na lulutuin bago niya ito kainin. Sobra kasi ang naging trauma niya, kaya palagi niya kaming pinagsasabihan na mag-iingat sa mga lugar na kakainan namin. Dahil hindi namin alam na baka may maitim na sikreto pala yung pagkaing ihahain sa amin.